Another exciting scooter from SYM, itong ang Husky ADV 150. Yes, you heard it right, ADV 150 ng SYM na Husky ang pangalan. Nag-iisang scooter na naka-monoshock. And of course, napaka-futuristic at sporty adventure type ng kanyang itsura. 150cc na 4 valves. Tara pag-usapan natin ito mga chong at ikumpara natin sa ating ATR 160. Another adventure scooter na naman po ang possible na lumapag sa Pilipinas from SYM. It's Husky ADV 150. Ang specs na sasabihin ko ay nakabase sa specs ng ibang bansa, which is sana ilabas din sa Pilipinas. Nag-iisang scooter na naka-monoshock. And of course, TFT display ay pwede mo ring i-connect sa iyong cellphone and pwede ka ring mag-navigate. Futuristic ang TFT display at ang taillight at BRL headlight. And dual ABS na rin ito at may traction control. Again, futuristic ang display panel ni Husky ADV 150. Kitang-kita nyo naman sa screen. Napakalaki din. And alam ko pwede rin niyang i-connect sa cellphone for navigation and phone mirroring. Husky ADV ang nakalagay sa gilid. And keyless entry na din ito. Napaka-comfortable ng upuan. Kasya din ata ang half-face na helmet. Hindi ko lang sure kung full-face kasya dyan. Nasa harapan ang iyong gas cap, mas madali magpagas, and 15 liters po ang fuel capacity ng Husky ADV. Pang maxi scoot na po ito kung tutusin, 15 liters. Meron din po itong charging port, yun nga lang po ang charging port niya ay walang charging pocket. Napaka-futuristic ng design nitong si ADV Husky 150 at talagang kayang-kayang sumabay sa market. Ito po ang kanyang side pocket. For think 2 cellphone, kasyang-kasya po dyan. And once again, ito ang kanyang upuan na I think very comfortable sa rider at sa angkas niya. And when it comes to wheels, nakamags po ito and telescopic shock or front suspension na may sukat na 120/70/13 sa harap. At ganun din sa likuran. Napakaganda ng monoshock setup nitong Husky ADV 150. Napakalupit ng idea nito from SYM. When it comes to buttons naman nitong Husky ADV 150, meron siyang typical hazard light, switch button, meron din siyang ignition off na button, signal light start button, and andyan po yung kulay dilaw yung kanyang hazard light switch button. Dito naman ang busina at ang signal light and yung kanyang high beam and low beam. Equipped din ito ng switch on and off ng ilaw. So ibig sabihin hindi automatic nakabukas ang iyong ilaw. So maganda rin bagay ito kasi marami naghahanap ito na switch on and off yung ilaw. Sa umaga kasi hindi naman natin kailangan ng ilaw. Of course, meron din itong passing light. Ito ang specs ni SYM Husky ADV. Engine 150cc, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled engine. Maximum power of 14.4 horsepower at 8,000 RPM and a peak torque of 14.5 Nm at 6,000 RPM. 15 liter of fuel tank, LED lighting all throughout, LED DRLs, color TFT LCD instrumental panel with auto dimming function, 13 inches wheels front and back, wrapped with 120/70 and 130/70 rubbers, 780mm seat height, telescopic fork in front and the monoshock in rear, 260mm in front disc brake and 230mm disc brake in rear. Now let's compare the ATR 160 from QJ Motor. Okay, now let's go to ATR 160 from QJ Motor. When it comes to looks, obvious naman na modern and futuristic, advanced ang itsura ni ATR 160. Version 2 rim set na kagad ang gulong nito and inverted front suspension. Tubeless with dual sport tire. Projector ang headlight out of the box, pagkabili mo all stock lahat yan. And adjustable ang windscreen or windshield. Idagdag mo din ang adjustable brake lever and handbrake ni ATR 160. May high beam and low beam din ang projector headlight nito ni ATR 160 at napakalakas sa dilim.
Futuristic din ang kilay or DRL na ilaw ni ATR 160 from QJ Motor. Even yung kanyang hazard. When it comes to engine naman, ang makina ni ATR 160 po ay 160cc na 4 valves, single overhead cam. And may hybrid assist po ito which is tumutulong sa'yo na mas pabilisin ang iyong motor or makina kapag akyatan or may angkas ka. Dual ABS channel din po si ATR 160 with traction control and traction control sensor na kapag malambot ang iyong gulong, hindi kanya papataasin ng speed hanggat hindi mo hinahanginan ng maayos or standard ang iyong gulong. And now when it comes to TFT display, sobrang advanced ni ATR 160 dahil pwede mo ditong i-connect ang iyong cellphone and meron itong GPS navigation. Meron din itong Bluetooth and interface na pwede mong i-on and off ang TCS mo. May brightness control and yung pinaka-importante, yung GPS navigation and phone mirroring. Napakalaking step up in advancement ng GPS or phone mirroring connectivity sa isang motor at sa isang rider. Lalong-lalo na kapag need mo ang emergency Google Maps, kapag naliligaw ka na, basta may data ka, pwedeng-pwede ka nang mag-drive habang nakakonect ang iyong phone sa TFT display at hindi mo na kailangan maglagay ng cellphone mount sa harap ng iyong motor. Ngayon sabihin na natin kung saan lumamang si ATR 160. Unang-una sa displacement pa lang, obvious naman, 160 si ATR and 150 lang si Husky ADV. Pero syempre, si Husky ADV lang ang nag-iisang scooter na naka-monoshock na out of stock, out of the box pagkabili mo, naka-monoshock na. Which is ATR 160, naka-dual suspension pa din pero adjustable rebound with sub-tank. Pagdating naman sa gulong, naka-version 2 rim set na si ATR 160 pero si Husky naka-mugs pa din. Telescopic naman ng suspension ni Husky pero si ATR 160 naka-inverted front suspension na. So mas maganda si ATR 160 pagdating sa suspension and sa gulong. Sa ilaw naman tayo, si ATR 160 naka-projector headlight na. Dito siya natalo kasi ito lang ang scooter na naka-projector headlight. Out of the box, kapag binili mo, all stock yan, projector na ang kasama ni ATR 160. Pero yung DRL design ni SYM Husky 150 is napaka-futuristic at parang siya lang yung scooter na may ganong DRL futuristic light or LED light. So para sa akin, mas panalo si ATR 160. Adjustable din ang windscreen ni ATR 160. Sa fuel consumption naman at capacity, doon tayo medyo natalo ni Husky ADV 150 dahil 15 liters ang kanyang fuel capacity while ito namang si ATR 160 is 8 liter lang ang fuel capacity. Ngayon sa presyo tayo magbase. Ang price ni ATR 160 sa Pilipinas is 159,900 pesos. May discount pa yung 10,000, depende pa sa dealer na makukuhanan mo. And sa price naman ni SYM Husky ADV 150, base sa nakita ko sa Malaysian country, ang price ni SYM Husky ADV 150 ay naglalaro sa 120,000 pesos kung i-convert sa Pilipinas. So ngayon, pag dumating to sa Pilipinas, possible tumaas ang presyo nito. Depende na lang siguro sa i-introduce nilang specs ni Husky ADV 150 sa atin. So again, ang price nito sa Malaysia is nasa 120,000 pesos. Ngayon mga bossing, nakita na natin ang introductory specs ni SYM Husky ADV na possible na i-launch sa Pilipinas. Pero syempre at the end of the day, tayo pa ring mga consumer at mga rider ang panalo dito. Sabi nga ni Makina, the more na dumadami ang mga company na naglalabas ng ganito ka-advanced na scooter at kagaganda, laging consumer lang ang panalo. Or tayong mga rider, vlogger at reviewer ang nakikinabang sa mga upgrades ng mga motorcycle company. At again, at the end of the day, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking vlog, sa vlog ni Kosa. Now, once again, comment nyo yung opinion nyo about dito sa SYM Husky ADV 150. And of course, nakita nyo naman yung basic comparison natin sa ATR 160. Sobrang laki ng agwat ng ATR 160 sa Husky ADV 150 pagdating sa presyo and sa specification. Pero again, napakaganda ng monoshock setup ni Husky ADV 150. So yun lang mga idol, salamat and comment your opinion at mag-usap tayo sa ating YouTube channel and sa Facebook, Vlog ni Kosa.